Gusto mo ng beach? Ay, Cautivaste mi atención. makaaral nga ng Nunca busco Espanyol. relación, I feel so. Tú explicas la presión. Me encanta cuando dices. Third day in Barcelona. So, andito kami sa labas ng aming hostel, St. Christopher Inn. And ang balak namin ngayon is chill itinerary lang. Actually, hindi kami nagplano talaga ng itinerary namin dito sa Barcelona. Parang ang ginawa lang talaga namin mag-rest. Actually, hindi naman rest kasi kahapon naglakad-lakad tayo. So, ang pupuntahan natin ngayon is Barceloneta Beach. So, lalakarin na naman ulit natin. Pwede kayong sumakay, guys. Kailangan nyo lang kumuha ng Hola Barcelona Pass para makatipid kayo. May mga one-day itinerary. Pero kami, dahil nga chill vlog lang and chill itinerary, actually, yun lang ata yung pupuntahan namin ngayong araw. Actually, hindi pa ako nagpre-prepare. Kaya, walang extra damit, ganun. Kung ano lang talaga yung na-ready ko na, ito yung pang first day, second day, third day, fourth day. Actually, pang 4-day itinerary lang. So, yung pagpunta namin dito, parang suot lang. Nakalimutan ko pa nga kumuha ng pajama eh. And wag nyo akong tularan, guys. Dahil nga sobrang busy ko sa work, ang nagawa ko lang na itinerary is yung hostel. Yun lang yung mga naayos ko, yung hostel, yung transportation. Pero yung mga pupuntahan, hindi, guys. Yung mga ticket, hindi ko na pinag-abalahan kasi ang sabi ko, ay sige, sa labas-labas na lang pupunta. Pero hindi pala. Pag andito sa Barcelona, mas okay na bumili ng ticket, makapasok sa mga Sagrada Familia, sa mga museum, which is hindi natin nagawa. Dapat gawin nyo, guys. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo, wag nyo akong tularan, guys. Kailangan nakaayos talaga yung itinerary nyo. Kumuha kayo ng ticket para makapasok kayo. Para ngayon, pwede naming puntahan ang Park Güell. Maganda yun, guys. Gawa din yun ni Antoni Gaudi. And maganda yung place na yun kasi nakita ko madaming musik, yung mga wavy na ginawa niyang mga architecture. Tapos, pwede din kayong punta sa Montjuïc Hill. Ayun. Yung Montjuïc Hill, makikita nyo yung overview ng Barcelona. So, tingnan natin kung saan man tayo mapunta. Pero ngayon, ang pupuntahan lang muna natin is yung Barceloneta Beach. Yun lang, guys. Ang ganda din mag-picture dito, ha? Dito sa Plaza Catalunya. Actually, hindi namin, parang, andito na kami, pero hindi pa kami masyadong dito. Oh, back ganun. Ang ganda, no? Ah! Oh my gosh! Parang ba? Yun pala yun. 8:32 to 8. Guys, hindi na kami pumasok doon kasi balak naming mag-picture sa Bishop Bridge. Kasi kahapon hindi kami nakapag-picture doon. And isa din yun sa landmark dito sa Gothic Quarter. Ayun, andun na yung Bishop Bridge. Medyo malapit na tayo. Nakikita nyo ba, guys? Or against the light? Ala, pwede din pala makapasok ang sasakyan dito. Maganda din mag-hire ng tour guide, babe. Pero feeling ko mas mahal yung ganyan. Kaya, pag-ipunan natin tapos balik tayo. Habang naglalakad ulit, guys, may nakita akong door na old. Pero ngayon kasi, linagyan na nila ng mga password. So, kung ilalagay mo yung password, bubukas lang to. Pero noon, ganito yun. Magagaganyan mo. Pak, 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 pak. Gano? Ano kayang sound? Tingnan ko pag may sounds lang, isa lang. Oy, ngayon may mga password na lang. Tapos, nag-o-open yung mga doors. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. So, na may tubig na lumalabas. Hindi ko alam kung inumin yan or pwedeng maghugas dyan. Tingnan nyo. May lalabas na tubig. Oh. Hindi ko alam kung hugasan ba yan ng
paa, kamay, plato. Ang ganda. Nakakamanghha na ano talaga nila tong mga buildings nila. Syempre kung meron mang bagong building, ihahalin tulad pa din nila sa kung ano yung details ng kanilang building. Ang ganda oh. Ayan guys oh. Against the light nga lang. Pero ganyan yung issue ng alley. Ang dami nilang alley. Tapos ang gaganda. Ito na nga, may nakita tayong bilihan ng mga tinapay doon. Tapos naalala ko yung asawa ko. Ito na naman, nagta-travel na naman tayo na nakakalimutan kong kumain. Hindi ko alam na hindi pa pala kami nag-breakfast. Mamaya, ang kakainin na lang namin is pang dinner. Yung asawa ko. Pag yung nakikita ko pagkain, siya yung naaalala ko. Kasi nakita ko tinapay doon. Naalala kita, ay, hindi pa pala kami kumakain. Ako na naman naalala sa pagkain. Parang kawawa kasi hopefully madaming kainan dun sa beach, no? Guys, malapit na tayo sa Barceloneta Beach. Nalakaran natin tong Port Vell de Barcelona. So madaming mga cruise ship dito, guys. So ayun, mga yate. Sobrang nice naman na ilang kilometers lang sa city. Like, sabihin na natin 3 kilometers to the beach. Ang ganda, guys. Pag may pera tayo, mag-hire tayo ng yan. At bibili tayo. Bibili. Wala sa ayos yung outfit natin. Lamig na lamig yan. Tapos tignan nyo, dito sa port, madaming kakainan. Tignan nyo. Ooh. Oh, yung smoothie is piña colada, 7.50. Oh, yung mga presyo, guys. Etong tingnan natin tong paella nila. Same lang yung mga price, guys, 19.90. Pero kung may mga magpa-plus ka ng clawed lobster, 30 na siya. Mag-plus ka pa ng lobster na mas malaki siguro. Oh, 130. Kung bibili ka lang naman ng normal na paella, nasa 19.90. Yung veggie paella, nasa 19. Mixed paella with chicken and seafood, 21. Chicken paella, 19 euros. Squid ink rice with beach baby squid, 21. Oh, sakto lang. Pero yung gusto mo kahapon, baby, gusto mo ng di ba? Sobrang ganda ng weather dito sa Barcelona. Parang nasa pa rin tayo, summer. Natapos na tayo, guys, sa Port Vell, Barcelona, no, guys? Yan yung nasa likod natin. Pero gusto ko ipakita tong Ferris wheel nila. Nakaka-good vibe. Para siyang summer break in Barcelona. May ganito pala sa Barcelona, guys. Ang ganda. Itong park na to, sobrang ganda. Nai-imagine ko pag summer dito, ay, ang daming mga macho papa, tsaka mga nakabikini na girls. Tingnan nyo, guys. Ang ganda. Siguro kung napuntahan ko din yung ganito sa Okinawa, yung beach nila sa Okinawa. Hindi ko kasi na bisita, guys, yung sa beach nila. Parang more on city na lang ako. Maganda din mag-chill-chill pag hindi siya tayo masyadong busy. Pero wala pa tayo doon sa Barceloneta Beach. So, ibang dimension na naman yun. Iba-ibang dimension, no? Ang ganda dito, guys. Sa mga gusto ng city break, andun tayo sa Plaza Catalunya. Lahat ng fast food, makikita nyo doon. Madaming supermarket, madami kayong bibilhan ng mga damit, mga pagkain. Andun na lahat sa city, guys. May mga bars, kompleto, guys. Tapos, gusto mo ng beach? Ay, 3 kilometers away from Plaza Catalunya. San ka pa, guys? Tapos makikita nyo pa tong Port Vell, Barcelona bago kayo makapunta doon sa beach. Very nice. Makaaral nga ng Espanyol. See? Hanggang C lang. Yes. What's this? San Miguel del Puerto. Yan yung San Miguel sa 2x2 natin. Guys, yan yung San Miguel sa 2x2 natin. Hoy, sa mga mahilig ng 2x2 dyan, 4x4, yung bilog, ay, andito na si San Miguel del Puerto. Natuwa eh. Ayan ganyan yung itsura ni San Miguel.
Yan din yung bahay niya, guys. Nakita ko dito sa Barcelona, hindi siya gaanong madumi. May mga part lang, siguro kung malapit ka sa mga basurahan, doon. May mga part na doon marumi. Pero yung mga place nila, guys, nakita ko nung kanina, meron pang naglilinis bago nila i-open yung shop nila. Pero dito, hindi talaga nakakalat yung mga dumi, guys. Mga leaves, ganun lang. Feels like can't forget. Underneath my skin. Okay, bye San Miguel. Makapag-alak na dito sa sa gilid. Merong mga bar dyan, oo. Oh, harap-harap ni San Miguel. Tingnan nyo tong alley na to. Ito talaga yung bahay. Tingnan nyo, may mga sampayan. Oh. Ito yun. See? Ito talaga yung bahay-bahay. Tapos dito, oh. Kahit paano malinis pa din yung nila. Yung mga streets nila. Guys, nakikita ko na ang beach. Hindi ko pa actually nakikita pero alam ko na malapit tayo sa beach. Ay, meron din tong restaurant. Pang naalala ko na naman yung asawa ko. Andun siya sa likod. Naalala ko na naman na kailangan namin kumain. Naiiyak na naman yung mata ko. Hindi niya kaya yung light actually. Parang hindi ko pa nasabi to sa vlog. Yung mata ko, hindi niya kaya. Kaya minsan, pag yung mga pictures ko, nakapikit lahat. Guys, ang ganda. Ay, talaga naman ang Barcelona. Tignan niyo ang park dyan. Ito ang aking left. Tapos ito ang aking right. Tapos makikita niyo dyan sa likod, guys. Ito ang aking hinaharap. Wah! Oh my gosh! Very nice. Napakaganda, guys. Ito na, sinasabi ko sa inyo. Maganda dito sa Barcelona. Nice. Tignan nyo, madaming nag-chill lang. Hindi mo naman kailangan pumunta doon. Pero kung gusto mong magbabad ng paa, go. Pero may mga andito, nagsisunbathing lang, mga buka lang nila, nag-uusap, nagdi-date. May mga pulis pa, nakita niyo yung sasakyan na yun. Pulis din yun. Tapos ang dami pang nagbabike dito, ayan o. May mga nagja-jogging, walking lang. So nice with the coat. Iba talaga si Wannabe Ace. Ang outfit, hindi tugma. Hindi ko kasi alam na ganito pala, ganito pala yung weather. Ulit-ulit. Parang nainis na kayo sa weather. Pero masaya ako sa weather, guys. Actually, mahangin naman siya. Pwede natin alisin yung jacket natin. Barceloneta Beach. Na naka-leather jacket. Alam mo yun dito, yung Luneta Park, pinag-combine ang Dolomite Beach. Daming nag-jogging, guys. Maganda yung weather na ganito. Makikita na turista tayo kasi naka-jacket tayo. Okay lang yan, guys. Yun, naka-coat din. Tapos naka-scarf pa. Okay na tong suot ko, guys. Ayun, no. May mga turista din na nag-alis na din ng mga jacket nila. Ito talaga yung city break na gusto ko. Pag sobrang tagal mo dito ka lang mag-stay, no? Actually, hindi naman siya humid, no? Hindi siya yung parang, okay, mainit, alisin mo yung jacket mo. Hindi. Guys, kasi may cooling breeze pa din yung nila, yung air nila. Maybe pag summer, hindi na lang natin alam. Tignan ko yung sun doon. Guys, magsa-sun check tayo. Kailangan natin mag-sun check. Ganyan yung tsura. Andiyan na, malapit na tayo, guys. Ayun na. Ayun na. Nakarin lang natin. Ayun na. Ooh. Ang daming naglalakad doon. Dito naman sa side na to, guys. Tara na, guys, kasi yung outfit natin hindi tugma sa beach. Tumi na tuloy ng sapatos natin. On the window. Walang uupuan na nakatago sa shades. Ang daming upuan, guys, pero kailangan natin ng shades. Di ba? Pag andito kayo, yung hangin, lang din, medyo malamig-lamig unti. Ano tayong kakainan? Gusto ko sanang mag-picture doon sa bench. Pero madaming taong nakaupo. Tsaka madami ding tao sa likod, guys. Pero at least, nakapag-video tayo na nakapunta tayo dito sa Barceloneta Beach. Pero maganda din pala puntahan ko. And hindi siya masyadong napapakita sa mga vlogs na meron palang
beach dito sa Barcelona. Ay, hindi ko na kaya yung init, guys. Habang naglalakad kami, guys, may nakita kaming KFC. Tapos sabi ko sa asawa ko, oy, wag na naman KFC. So, ang ginawa namin, yung katabi ng KFC. Tingnan nyo, guys, oh. KFC. Hello, KFC. Tapos dito tayo. Anong pangalan ng resto? Sea Breeze. Tapos yung beach, andyan lang, guys. Ay, Diyos ko, ang init. Tinatawanan nila ako. Alam niyo yung itsura ko kanina, guys? Ganto. Tapos, ganyan, no? Ganyan. Tapos, nakaganyan. Ganyan yung itsura natin kanina, guys. Ang init kasi. Grabe. Yung sun, nakakasunog. Eh, may pupuntahan pa tayo. Hindi lang tayo Barcelona, guys. 2 days full din tayo sa Madrid. So, ang napili ng asawa ko is entrecot a la parrilla. Feeling ko pasta na lang para mag-share tayo. Para yun yung parang rice natin, no? Natikman na natin yung paella. Actually, madami silang flavors ng paella dito. May mga ano pa dito, bangus. Pero hindi natin kukunin yan. Ang ipapartner ko na lang sa kinuha ng asawa ko kasi ito yung kinuha niya. Ito, guys. Ito. And then, which is worth 25.50 euros. And then, yung kukunin ko is spaghetti marinara. Seafood spaghetti. Para medyo bagay. Yung mga smoothies nila, nasa 8.90 euros. Meron din silang coffee, guys. Pero pangit naman mag-coffee pag sobrang init. Actually, hindi siya mainit. Hindi ko siya ma-explain. Like, yung araw, mainit. Pero yung air is parang bagyo lang. So, may mga kape naman dito. Yung espresso nila is 2.25 euros. Yung coffee with milk, yun, 2.95. Yung hot chocolate nila, nasa 4.20 euros. Tapos may mga burgers sila dito. Burger and fries. Medyo may kamahalan yung burger and fries nila. 16.50 euros. May mga 14.90. Pero yun lang yung pinaka-lowest nila. 14.90 sa burger and chips. Ito yung gusto kong explain sa inyo. Na-explain ko na siya, pero dito kasi may mga pictures. So, ito yung tapas nila. Yung tapas nila, guys, parang pulutan sa atin. Ayan, no? Ito yung mga tapas, which ipapartner mo siya sa mga alang. So, yan, fries, tortilla, croquetas, chicken. Pero hindi siya yung parang pang lunch, ganun. Hindi. Parang pang ano lang, chicha lang. Hindi ko alam kung anong mga to. Pero ganyan yung mga tapas nila. Meron din silang calamares. Tapos may mga fritos, pescaditos. So ito yung kanilang menu dito sa Sea Breeze. Hindi kami ulit nag-order ng drinks. Parang ang balak din ulit namin is maghanap ulit ng shop na doon kami mag-ano ng drinks. Actually, parang ganun na yung nakasanayan namin ng family ko din na kakain kami sa resto. Tapos, titingin kami ng mga shop para sa drinks. Pero may time naman na pag mauuhaw na kami, dito na kami mag-order. Parang wala akong nakitang Coke. Bumili pala kami ng Coke Zero, tapos kape. Kakape na yung asawa. So, this is our spaghetti, guys, which is the spaghetti marinara. Tapos sa husband ko naman, sa kanya ko na ililipat ang camera. Grilled pork, and of course, my side dish. Ooh. French fries and Salad. Of course. Huwag kalimutan ang pagpicture ng pagkain. Malasa. Mas masarap yung karne pag may ganito, babe. Kakainin ata to, babe. kinakain niya. Bagay. Masarap. Parang mas bet ko pa ang seafood spaghetti kaysa bolognese. So, tapos na tayong kumain, guys. Hindi ko nasabi sa inyo, guys, kung magkano yung nagastos namin. Pero andito ang resibo. So, we paid 58.75 euros. Hindi na tayo budget traveler, guys. Kasi dun sa mga hostel na pinag-i-stay natin, budget din yun. Tsaka yung mga transportation natin talagang dapat may discount. Pero nakuha natin yung resibo.
syempre kailangan din natin yun kasi card yung payment natin. And of course, once in a while lang naman to pag nag-travel kami. Pero nung nag-travel tayo sa Paris, babe, di ba? Di tayo masyadong kumain sa mga sosyalin. Talagang parang hindi na kami masyadong kumain doon kasi nga namomroblema kami doon sa maleta ko. Tapos nagkasakit pa kami. So, mostly parang binili lang namin sa mga shops. Tapos dito, back to the receipt, guys. Ang binayaran namin is 58.75 euros. Yung kanilang steak is worth 28.05 euros. Tapos yung spaghetti nila, guys, is worth 20.80 euros. Tapos yung cappuccino is 3.85 euros. Sabi ko na, babes, dapat hindi na tayo kumuha ng drinks doon. Kasi ang mahal pala ng Coke nila. So, yung Coke Zero nila na medium, ang nakalagay kasi dito is Medi, is 6.05 euros. All in all, 58.75. Oh my gosh! Pero okay lang yan. Kasi kahit naman pag andun tayo sa UK, babe, hindi din naman tayo masyadong hindi kami masyadong lumalabas, hindi kami masyadong gumagastos. Ngayon medyo lumalamig na, guys. Yung sun, nag-hide na siya. So babalik ulit tayo sa Port Vell de Barcelona. Ang nakita ko dun sa Google, guys, ang tawag din nila is Rambla del Mar. Yung park na ito, guys, yung may Ferris wheel, kasali siya sa Rambla del Mar. So malapit na naman dito. Yung kanina inikot-ikot na naman namin. Maganda din maglakad-lakad para hindi tayo, yung kinain natin, ilakad natin. Ito maganda din kumain dito, mga sosyal-sosyale. Malapit tayo dito sa Ferris wheel. Pak! Tapos ito na yon. Kung saan-saan na lang kami pupunta. At least, diba? Madaming pupuntahan actually dito sa Barcelona. Yun lang. Be prepared sa itinerary. Kasi pag walang itinerary, ganito kayo. Wala sa oras, ganun. Tsaka mas gusto namin na chill lang ngayon. Kasi may pupuntahan pa kaming country. Parang ang gagawin namin, diba 1 week kami dito sa Spain. Tapos babalik kami sa UK. 1 week kami mag-work. Walang day off, guys. Kinabukasan na naman nun. 1 week kaming mawawala. So abangan nyo, guys, ang susunod nating country aside from Spain. Sinusulit lang namin yung yung Schengen visa namin kasi ang hirap kumuha ng Schengen visa kaya, guys. Kasi yung mga ibang kasama ko 3 months, ganun, 'di ba? Meron pang 3 weeks. Parang meron pa yung mga 1 week lang, parang sakto lang doon sa itinerary na pinasa nila. So parang grab na din namin yung opportunity na 6 months yung binigay sa amin na Schengen visa. And syempre yung binayaran din namin, guys. Kasi sa Manchester kami nag-apply. Yung effort din na pabalik-balik sa Harrogate to Manchester, di ba, guys? Kasi nung nag-apply kami, pumunta kami doon. Nag-decide kami na i-pick up na lang. Kasi ayaw naming ipa-deliver. Kasi may nakikita ako doon sa mga group. Kasi sumali ako sa mga group na wala ng courier yung passport nila. Sabi ko, ay, kailangan balikan na lang namin. Okay lang yun na gumastos kami ng malaki. Sa pag-pick up, malaki din yung gastos pag dalawa kaming pupunta doon para mag-pick up. Pero at least yun na din yung parang date namin. Actually, hindi din kami masyadong nagde-date ng asawa ko. Kasi parang yung date namin is parang ito na, yung sa ibang bansa. Ito yung pinag-iipunan namin, yung makapunta sa ibang bansa. Dito na kami magde-date. Tsaka dito na din kami kakain ng mga mamahaling restaurant. Mamayang dinner, hindi na mahal. Baka McDo na lang ulit. Pag nagta-travel kami ng family ko, kasama ko yung parents ko, baon-baon lang talaga din kami. Or yung murang shop lang, murang restaurant, doon kami pumupunta. Ganun talaga, as in budget traveler talaga kami. Tsaka yung mga iba kasi, meron akong female travel vlogger ako na favorite. Tapos male travel vlogger. Tapos nagtitipid talaga sila sa pagkain. Tapos minsan, nagbabaon pa sila ng mga biscuit, ng mga noodles, tapos kakainin na lang nila yun. Para, alam mo yun, para ma-visit mo yung madaming country. Kailangan mong gawin yun. Hindi naman tayo privileged, hindi naman tayo mayaman, hindi din tayo alam mo yun, yung magbi-business class, hindi, guys. Hanggang economy na lang muna tayo. Tapos pag may chance, pag nakaipon-ipon, try din natin mag-business class. Pero, yung gagamitin natin sa business class, hard-earned money.
Parang na-realize ko yung mga budget traveler. Pinapangarap ko din mag-travel around the world. Kasi yung mga favorite ko na travel vlogger na yun, navivisit nila, ang dami nilang navivisit na country. And super tipid sila. Minsan, may mga comments doon na parang nakakaawa daw, na bakit hindi nila tinikman yung food doon. Parang kahapon, yung ginawa namin. Yung first day namin, yung dinner namin is kumain kami sa Korean restaurant. Parang ang ginawa na lang namin kinabukasan, noon, di ba, kahapon, is nag-KFC na lang kami. And ang nagastos lang namin doon, less than 20 euros for 2 na yun. Unlike ngayon na 50 plus for 2. Magfa-fast food ulit tayo pag dinner natin. Habang naglalakad kami papuntang Columbus Monument, kasi dun sa likod, ang alam ko, yun lang yung port. Pero dito sa likod, mas madami pang mga yate na naka-park dito, guys. Oh. Tapos, makikita natin dito sa side na to, sobrang ganda din ng mga structure dito. Kaya no, tingnan nyo. Oh, di ba? Sobrang ganda. Pakita ko sa inyo without my face. Tingnan nyo. Doon hanggang dito, guys. Dahan-dahan ko lang ipapakita sa inyo. Ayan oh. Sobrang ganda. Tapos, maglalakad ka dito sa gitna. Tapos, dito sa left side mo, yung port ng mga yate. Ang ganda. Madami rin naglalakad, guys. Nagbabike sila, may mga nagja-jogging. Ang ganda. Tapos, ang gaganda din ng puno nila. Pero pag sa atin, more on coconut trees tayo, diba, guys? Ano ba ang tawag dyan? Mukha siyang coconut tree, pero madaming ganyan sa mga tropical, din, areas ng mga iba't ibang countries. Lalo na yung ayan yung mga yan. Kasi ito, di ba may mga matatangkad, tapos may mga malilit, tapos mataba. Cute. Tapos may mga nagpipiknik dyan, may mga kumakain, may mga nagdi-date. Chill lang sila. May mga ibang foreigners din. Tapos nakaupo-upo lang sila dyan. Susundan ko lang yung asawa ko. Nahanap niya lang kung saan kami pupunta, banda. Okay. That's the Columbus Monument, guys. Nakikita nyo ba yun? Yan o. Yan. Punta tayo doon. Ayan. Medyo against the light, guys. Siya si Christopher Columbus. Isa sa Italiano. And a navigator and a voyager. Tapos, dito, ito yung tinuturo ko sa inyo na magandang mga buildings. Tingnan nyo. Dire-diretso yan hanggang doon sa dulo, guys. Ang ganda. Ang ganda ng nila. Ng mga buildings nila. Detailed na detailed talaga yung nila, mga buildings nila. Kahit yung mga parang pa-flower lang nila sa mga windows. Detailed na detailed talaga. Sobrang ganda. Tapos dun sa taas, may mga may mga statue. Ayun yung mga yan, guys. O, di ba? Feeling ko nandito ulit tayo sa Plaza Real. Sabi ko na magkakaano sila. Paglilibutin mo pala to ng paulit-ulit. Alam mo, lalabas ka kung saan. Parang ang lawak-lawak sa Google Map. Tapos andito na naman kami. Sabi ko parang Plaza Real. Kahapon. Malapit lang siya sa Barceloneta Beach. Tsaka doon sa Port de Barcelona. So, doon lang yun. Doon din yung Rambla de Mar. So, lakad-lakad lang. Pati yung Columbus Monument. Parang kung ano yung pinuntahan natin kahapon, yun din yung pinuntahan natin ngayon. Galing tayo dito kahapon. Saan tayo kumain? KFC. Ayun yung KFC, yan yung McDo. Ayun yung sundan natin. Oo. Or yung hindi pa natin napuntahan. Doon. Gusto mo ng churros, babe? Ayun, parang masarap yung crema Nutella, dulce de leche, fasto. Ay, andun, no? May price doon. Tingnan natin, guys. Try natin, guys. Itong Horns del Tea. Crema croissant. Meron din silang empadilla dito, guys. So, 3.15 euros. Empanadilla atún.
So, bumili kami ng crema croissant. Hindi namin alam kung anong pangalan nung isa. So, ang binayaran namin dito is 5.50 euros, no? So, hawakan mo to. Yung isa is crema. So, ito naman, toasted bread ata to. Ay, natik lang mahuli. Ito yung itsura. Pinili lang namin. Para siyang hearts. Tikman natin. Andito tayo ngayon sa Hornsby. Ito yung kanilang shop. Horns Del P. So, tikman natin. Parang otap na ano. Oo, otap. Otap siya. Parang otap na may chocolate. Pinasosyal ng utap. Pero malambot na otap. Kasi yung presyo pala ng crema croissant is 3.20 minus 5.50. So mga 2 lang siya. 2.30 euros lang ito, guys. So lang. Okay lang. Diba? Tikman naman natin yung isa. Ayan yung sura. Crema croissant in Espanya. Isang bite lang. Mas bet ko to kaysa dyan. Para siyang cream puff. Madumi kainin. Guys, wala na din kaming mapuntahan. Kaya lakad-lakad lang ulit kami. Tapos ngayon, andito kami ngayon sa Arc de Triomphe. Hindi kami gumagamit ng ng map. Feeling ko puntahan na lang natin yung Sagrada Familia. Kung ano yung itinerary namin kahapon, yun na lang, guys. I-end na lang namin yung vlog namin pag andun na kami sa Sagrada Familia. Pero ngayon, magpapapicture ulit tayo dito sa Arc de Triomphe. Hindi na din kami nakapag-bus. Sabi ko kanina, try namin mag-bus, pero hindi na kami nakapag-bus, guys. Lakad na lang kayo ng lakad, guys. Kasi pag 2 days kayo dito, tapos ayusin niyo yung itinerary nyo, for sure magbabus talaga kayo. Kasi madami pang pwedeng puntahan talaga. Pero kami, yung pinaka-main lang talaga yung pinuntahan namin na tourist spot like ito. Kasi nasa landmark din naman ng Plaza Catalunya. So, ang gagawin na lang namin is bumalik sa Sagrada Familia. Kahit hindi man tayo pumasok sa Sagrada, at least twice natin napuntahan with iba't ibang outfit. Tingnan natin. Magpa-picture ulit ako dyan. Kasi kahapon, madaming tao. Tingnan niyo yung side na to. Diba? Ang ganda. Tapos ito yung Arc de Triomphe. Pa-picture ulit tayo dyan. Unti lang yung tao ngayon kasi Monday. Guys, andito kami ngayon sa KFC, harap ng Sagrada Familia. Papakita ko sa inyo. Ayan. Medyo napapalibutan tayo ng trees, kaya hindi nyo masyadong nakikita. Pero andito kami dahil nga ihing-ihi na kami ng asawa ko. And wala kaming makitang CR. So, ang choice lang namin is pumunta sa fast food. And yung CR nila dito, guys, may passcode. Baka yung next na pupuntahan natin is yung train station kung saan tayo sasakay from Barcelona to Madrid. Para hindi na kami maghahanap bukas. Mas okay na hanapin na namin ngayon. Yun na lang yung gagawin namin. Kasi anong oras pa lang ngayon, guys? 4:25 here in Barcelona. So, ang binili pala namin is yung pistachio. Nag-dessert lang kami, which is 3.60 euros. Tikman natin. We're done here in Sagrada Familia, guys. Wala na kaming itinerary. Inulit-ulit lang namin yung mga pinuntahan namin kahapon, which is good naman, actually. So, lahat ng mga gusto nyong puntahan, pwede nyong malakad. Kung kaya naman ninyong lakarin, go. Pero kung may budget kayo para sa mga bus pass, go din, guys. Hopefully next time makapunta kami sa loob, di ba? And kasama na din namin yung anak namin. Dito sa likod namin, guys, pag nakikita nyo yan, ayan, nakalagay Sagrada Familia. Merong M, L2, and L5. Saan tayo, babe? Ano yung sasakyan natin? L5. Andito yung L5, guys. Tingnan natin. Ayan, guys. L5. So, baba tayo, guys, dito sa train station. And i-check natin kung paano natin babayaran. Kung pwedeng tap-tap lang ba or kailangan ng
cash. Kasi 'di ba, nung first day namin, nagpapalit kami ng pera. So may 50 euros pa yung asawa ko sa wallet niya and never pa namin nagamit yung cash. Kasi lahat ng resto, lahat ng supermarket, lahat ng mga ginawa naming activity is card lang. So itatry ng asawa kung pwedeng tap. So, kailangan bumili ng ticket. So, meron pala ditong 2 days. Tama mo. Kung titignan nyo, merong 48 hours, 72 hours. Ito yung sinasabi kong Hola Barcelona travel card, guys. 96 hours, 120 hours. So, itong single ticket, guys, ang alam ko ito yung gagawin natin kasi papunta lang tayo ng Barcelona Sands, no? Do you have a T-Mobile card? Don't you have T-Mobile card? So, ito. Single ticket. Price of card, 1, 2. Meron palang price yung card, guys. Tig 1 euro. So, dalawa kami, guys. So, 2 euro. So, divided by 2 lang to, guys. Confirm. Single ticket. Print. To complete the purchase, Ngayon, i-check lang natin, guys. Mabilisan lang, guys. Mabilisan lang. I-check ko lang yung 48 hours. So, yung 48 hours na unlimited na rides is 18.10 euros. Itatap lang pala, guys. Naka-video ba, babe? Hindi pala isushoot to. Japan lang. Japan lang. Sinushoot-shoot ko. Pero, tinatap lang pala to, guys. Hindi man lang sinabi nung mga nasa likod ko. Talagang tinitignan nila kung paano ko i-figure out. So, stop tayo dito sa Sands Estacio. Cautivaste mi atención. Nunca busco relación. I feel so. Tú explicas la presión. Me encanta cuando dices. Pero ang nakalagay dito is rechargeable. Pwede pa natin gamitin to dahil nga binayaran natin yung card. So, kung sasakay ulit tayo ng train, tapos single lang, 2.65. Diba? Pwede din to sa bus, guys. Kasi may bus dito. Y mostrarte un poco de mí. Hindi na natin kailangang i-tap ulit to pag exit. Ay, gabi na, guys. You know how to make me lose control. Nasa ibang dimension na tayo, guys. Ayan, guys. Ayan na yung Barcelona Sands. So, nag-stop tayo sa Sands Estacio. And then, tumaas lang tayo sa stairs. Tapos, ito na yung Barcelona Sands. I-check natin, guys. Titignan namin, guys, kung malapit lang yung aming hostel dito. From Barcelona Sands going to St. Christopher Inn. Check lang natin yung loob ng Barcelona Sands. Kung saan tayo papasok, ganun bukas. Cuando tengamos tiempo aparte, que ya estoy Pasok tayo sa loob, tapos tingnan natin kung saan tayo sasakay bukas. Ito na. Dito natin makikita, guys, kung time na ba natin pumunta sa ating platform. So, may nakita na akong Madrid Atocha. So, i-check din nila yung ano natin, mga bagahe natin. Dito tayo papasok. Ayan. So, from Barcelona Sands, guys, 2.7 papuntang St. Christopher Inn. So, lalakarin pa ba natin, babe? Maga pa naman. Sa bagay, maaga pa, guys, kasi wala na din naman kaming pupuntahan. Tsaka, tignan namin kung saan kami pwedeng kumain for dinner. So, 6 pa lang, oh. Para sakto, pagod na kami, tulog agad. Tapos, prepare na kami. At least alam namin kung saan to. Hindi na kami ikot-ikot. See you guys tomorrow. Dito ko na i-end ang ating third day dito sa Barcelona. See you guys. Good night. dices una hora. Como tú caminas pierdo la cordura. Baila y aquí sube la temperatura. Una locura. No paro de ver. Pronto se hace